Pwede ho bang lumingon sa kaliwa, kanan, harap, likod, at ngitian nyo po yung katabi ninyo. Ayan. Kung napansin niyo po, bago yung lasa ng communion bread natin, no? Yan po ay unleavened bread, no? Na galing pa ho yan sa Shopee. At yung pong juice ay galing sa Walter Mart. Alright, so nais po nating i-welcome ang ating pong bisita sa umagang ito, si Bernard Tabor. Pwede po bang pakitayo para makilala po namin kayo? Bernard? Asan si Bernard? Ayun, doon, sa banda doon. Okay. Thank you po. At bago po ako mag-start ng aking topic for today, ito lang po ay mga ilang reminders para sa nalalapit nating celebration ng Hanukkah. Ito po ay gaganapin na sa December 7, sa Saturday na darating. At magsisimula po ang registration ng alas 4 ng hapon. So kaya dahil December 7 ito, Saturday, wala na po tayong worship service ng Sunday, December 8. Okay? So kaya ito na po yon yung December 7 natin. Kaya yung wala po dito ay paki-message nyo na lang sila po na December 7 ang ating Hanukkah celebration at walang worship service ng December 8. Ang Sunday service magre-resume ng December 15, the following Sunday after December 8. At meron po tayong registration booth sa baba, doon po sa harapan ng admin office, doon sa bago pumanik ng hagdanan. At ang nandoon po ay sila Sister Jean, Sister Derla, at si Sister Rose Tampon. Sila po yung nakatalaga para sa ating registration. And upon registration po ninyo, remember it will start at 4 p.m. And upon registration, ito po dapat ang matatanggap ninyo. Unang-una ay yung photo booth stub. Ano to? Written in your table number. Yan. Okay, so photo booth stub. May matatanggap po kayo nun. Pangalawa, may marireceive din kayo nung Hanukkah program para alam nyo po yung magiging flow ng program natin sa Hanukkah. At dito po gagawin yon sa taas. Kaya whether umulan o umambon, tuloy ho tayo, dito tayo. And then pangatlo po, may matatanggap kayong raffle stub. May raffle stub. I think 10 yata yung ipaparaffle. No? At hindi ho siguro dito ilalagay yung sa taas. I don't know kasi medyo malalaki. Yung kahon, ewan ko yung laman. Ano? So, pero I think 10 yata yun na ipaparapol. Ngayon, kung kayo po ay umuwi, kasi sa last na po yun gagawin. Kung kayo po ay umuwi at nabunot kayo, sorry na lang ho. No? Hindi nyo makiklaim yon at ipoporgo yon para doon sa nandito lang. And then pang-apat po, meron kayong matatanggap na 3 piraso ng balloon per table. Okay? May 3 balloons. And then pang-5, ito po, mahalaga to, huwag niyong iwawala ito, yung food stub for McDo food pack of the kids. No, meron pong para sa mga bata, iba yung pagkain nila. Yung sa atin po, syempre catered yon. So, kaya i-arrange ito na para kayong nasa Manila Hotel. Ganun ang dating. No? Pagpasok nyo rito, ibang-iba ang magiging ambience niyan. Kaya, very exciting. And then,
may matatanggap din ho kayo pang-anim na yung responsive reading na copy. Kasi doon sa program ho, merong responsive reading tayo doon. Para ang buong congregation ay makakasabay. So yung pong copy na yon. At wag nyo rin pong iwawala yun kasi mahalaga din yun, no? Para makasabay kayo doon sa responsive reading. And then may matatanggap din ho kayong candle. Candle ba to? Ayun, candle, no? May matatanggap po kayo. Ang attire, semi-formal. Pero ang definition natin ng semi-formal sa COG Bacoor, kasi siyempre baka iba yung definition nyo sa kumpanya ng semi-formal, no? Dito po, ang definition natin, ang mga lalaki ay long pants. Okay? Long pants, long sleeves polo with necktie. Yan, semi-formal ho yan. Pag nag-Amerikana kayo, formal na yan. So kaya, long sleeve lang, long pants, and then with necktie. Any color naman to no? Any color. Kung gusto nyo pong mag-pink, pwede rin. Wala namang aawat sa inyo. Ladies, kayo po ay long dress naman. And then, long skirt and blouse. Yon. Mga ladies. So, sa mga kids, ang mga boys, no, sa mga apo nyo po, mga anak na mga lalaki ay long pants and polo. Wala nang necktie yun. And then sa mga babae po ay Sunday dress. Yung mga babae. Sa kids ito, ha? Now, reminder, be on time. The program will start at exactly 5 p.m. Yan, so maliwanag po. And lastly, thank you very much. Sulat dito. Baka mapagalitan ako pagka hindi ko binasa yun. Kung meron pa pong karagdagang katanungan, makipag-ugnayan lang po kay Sister Lily, kay Ate Jean, kay Ate Derla, Ate Rose Tampon. Yan po sila. Kung meron pa kayong mga questions. Alright. Now, ako po yung nagpapasalamat kay Pastor Ed kasi pinakiusapan ko si Pastor Ed. Pastor Ed, pwede ba na nabitin din ako nung last Sunday, pwede ba ikaw na lang mag-officiate ng communion para maituloy ko yung aking preaching. Kasi kung sa December 15 pa po medyo lalampas ng isang Sunday, namamatay yung momentum. So, salamat Pastor Ed at ako po ay pinagbigyan ni Pastor Ed na ako muna ngayon. And then sa December 15, hopefully matapos ko na po ito on December 15 para target ko po kasi by January ay mag-i-start na ako dun sa mga minor prophets ng every first or last Friday of the month. Once a month lang yon. 12 prophets yon, no? Minor prophets. And then so, bali December 8, wala ho tayo. And then December 15, hopefully matapos ko na po ito. And then December 22, si Pastor Ed ho yun, at saka December 29. Kasi wala naman ho kami dito. At kami pong pamilya ay medyo magbabakasyon lang ng konti. Yun po. So, going back to our topic for this morning. Now, let me tell you this, congregation. Hindi po ako nagtuturo dito ng history per se. Tinuturo ko po itong history na ito, the biblical history, kasi very crucial ho siya para maintindihan natin ang Bible. Kasi hindi ho natin maiintindihan ang Biblia if we do not know the history. May nakapaloob ho kasing history dyan para maintindihan mo siya ng tama. Otherwise, hindi mo siya maiintindihan ng tama kapag hindi mo naiintindihan ang history. So, I'm not teaching history here per se, but I am teaching history because it is important in the proper understanding of the Bible. Kaya, I hope nag-enjoy ho kayo kasi nung panahon ko, high school, hindi ko ine-enjoy ang history. Ewan ko, marami rin siguro sa inyo, hindi na-enjoy ang history subject. Napagtanto ko na napakahalaga pala noon ang na alam natin ang kasaysayan.
No? So, kaya please bear with me kung ako po ay nagtuturo sa inyo ng history because again, as I have said, it is very, very important to understand the history in the right understanding of the Bible. And of course, pag tama yung understanding ng Bible, natin ng Bible, tama yung mga principles, magiging tama yung application natin. Di ba? And with that, of course, nasusunod natin ang tama ang Diyos. Sang-ayon sa gusto niya. Kaya, consequently, dahil nasusunod natin ang Diyos, nakita natin all throughout na ang principle ng Diyos, if you obey me, I will bless you. If you don't obey me, then I will punish you. As simple as that. Kaya crucial ho na naiintindihan natin yung Bible. Dahil that is His Word. No? Not only to the Israelites, but I believe to all of us who were grafted into the family of God, the Israelites. Okay? Tayo po ay manalangin sandali. Aming Ama at aming Diyos, muli po, minsan pa kami ay buong puso at buong pagpapakumbaba na sa iyo po ay dumudulog sa mga oras na ito. At amin pong hinihiling na buksan mo ang aming mga isipan, bigyan kami ng kaliwanagan, at aming maintindihan ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag, at maging ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Okay, yan. Now, dito po tayo nagtapos, no? Dito po gustong balikan natin. Ito po yung sinabi ng Diyos sa bayang Israel nang sila ay nasa wilderness at papasok na sila ng promised land, sa land of Canaan. So, sila po ay binigyan ng instruction ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon dyan, "Now it shall come to pass when all these things come upon you, the blessing and the curse, which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you. And you return to the Lord your God and obey His voice according to all that I command you today, you and your children, with all your heart and with all your soul, that the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. If any of you are driven out of the farthest parts under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there He will bring you." And then jumping to verse 5, then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possess, and you shall possess. He will prosper you and multiply you more than your fathers. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your heart and with all your souls, that you may live. Now, ito po yung, in simple terms, ang sabi ng Panginoon, pag ako ay nakalimutan ninyo, pagdating nyo sa promised land, nakalimutan nyo, dinisobey nyo ako, I will scatter you abroad. I will scatter you among the nations. No, ikakalat ko kayo kung saan-saan. Na kapag nandun na kayo sa mga kung saan-saan panig ng mundo, at naalala nyo ako, tumawag kayo sa akin, ibabalik ko kayo dito sa lupain ninyo.
So, kaya bago pa man sila pumasok ng promised land, may pasubali na ang Diyos sa kanila. Pag sinunod nyo ako, I will bless you. Pero pag dinisobey nyo ako, ikakalat ko kayo kung saan-saan lupain. Pero pagka naalala nyo ako, tumawag kayo sa akin, ibabalik ko kayo ulit dito. So, yun po yung premise. No? So, kaya sila yung tinatawag na scattered people, lost sheep, or the lost tribes of Israel. Bakit to? Then, nakita na ho natin last Sunday sa kasaysayan na na-split yung kingdom. Hindi ko na ho babalikan yun, mahaba na eh. Naging northern and southern, and then yung northern kingdom, sila po yung in-scatter abroad, in-scatter among the nations. Ibig sabihin, sila yung hindi po hindi sila sumunod sa Panginoon, and even yung Southern Kingdom, ganun din. Kaya yung Southern Kingdom, which is composed of Benjamin and Judah, sila po ay napunta sa Babylon, and for 70 years, nandoon sila, bago bumalik ulit sila under the leadership of Nehemiah. Kaya bumalik sila. Pero yung Northern, yung 10 tribes, hindi na nakabalik. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Hindi na sila nakabalik. Okay? So, in Jeremiah chapter 50 verse 17, sabi diyan, Israel is like scattered sheep. The lions have driven him away. Tandaan niyo po, pagka sa Bible, meron dalawang houses. House of Judah and House of Israel. Sometimes, yung House of Israel ay tinatawag na House of Ephraimites. Okay? Bakit to? Kasi si Ephraim, na siyang dominant tribe sa Northern Kingdom, ang siyang namuno doon po sa Northern Kingdom. Kaya sometimes, the Northern Kingdom is called the House of Ephraim or the House of Israel. So kaya iba po yung House of Israel, iba yung House of Judah. Hindi sila parehas. Minsan pag sinabi natin Israel, ang nasa isip natin, yung buong bansang Israel. Pero in Bible times, hindi po ganon. May Southern Kingdom, may Northern Kingdom. Yung Northern Kingdom po ay sila ang tinatawag na scattered sheep. Kaya sabi diyan sa Jeremiah 50 verse 17, Israel is like scattered sheep. Again, please remember, sa Bible, wala pong ibang tinawag na sheep, kundi ang mga Israelita lang. Sila lang ang tinatawag na sheep. In Micah chapter 2 verse 12, sabi diyan, I will surely assemble all of you, O Jacob. I will, by the way, sa Bible po, na ini-interchange din ang tawag kay Jacob at saka kay Israel. Remember, si Jacob po, siya yung tatay nung 12 magkakapatid, yung 12 tribes, at pinalitan ang pangalan niya, na ang binigay na pangalan sa kanya ng Diyos ay Israel. Kaya from time to time, pag sinabing Jacob, o pag sinabing Israel, si Jacob din yon. So kaya medyo very confusing kung hindi mo alam yung kasaysayan. Diba? I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like sheep of the fold. So referring to the Israel. Like a flock in the midst of their pasture, they shall make a loud noise because of so many people. So ini-establish lang ho natin dito sa mga verses na ito kung sino yung ina-identify na sheep sa Bible. At kung sino yung ina-identify na scattered sheep. Kasi pag sinabi pong, although yung Northern Kingdom at Southern Kingdom, lahat sila sheep of the Lord. Pero pag sinabi na pong scattered sheep, hindi nakasama ang Southern Kingdom. Yung 10 tribes na lang yung scattered sheep kasi sila yung talagang kinalat kung saan-saan. Hindi po yung Southern. Hindi yung tribe ni Benjamin at ni Judah.
As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day. And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries. So, question, nasaan na ngayon tong scattered sheep na ito? Bakit ba sila kasabog-sabog? Kasi kinonquer sila ng Assyria at pinahintulutan ng Diyos ito na makonquer sila ng Assyria dahil sa kanilang paglabag sa mga utos ng Diyos, patuloy at patuloy na paglabag. Kaya napuno na ang salop, kinalos na ng Diyos, pinadala ang Assyria, kinonquer ang Northern Kingdom, and then pagkatapos nung makonquer sila, kung saan-saan sila ay tinapon ng Assyria. Ngayon, ang tanong, nasaan sila ngayon? Nasaan po sila? Sa Amos 9:9, ang sabi diyan, "For, look, I will command, and I will seek the house of Israel." Again, sino po yung house of Israel? The Northern Kingdom. Nasaan daw sila? Among all the Gentiles. So itong 10 tribes of Israel na ito ay ikinalat ng Diyos sa kung saan-saan at napasama sila sa mga Gentiles. Now, ang Gentiles po ay meron pong tinatawag na pagan Gentiles, meron pong hidden Gentiles, at meron Gentiles. Now, dahil sila po ay isinabog at sumama na sa mga Gentiles, sila po ay tinawag ng Israelite Gentiles. Okay, so kaya kung tatanungin nyo, nasaan sila? Nasa mga Gentiles na sila. Kumalat na sila kung saan sa mga Gentile nation. So ang mga nakahalubilo na nila ay Gentile, hidden Gentiles, at pagan Gentiles. Kaya sila po ay tinaguri ang Israelite Gentiles. In Ezekiel 11:16, sabi diyan, "Therefore say, thus says the Lord God, although I have cast them far off among the Gentiles, and although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone." Look at the mercy of God. After they have vehemently disobeyed the Lord, ang titigas ng ulo, na-scatter na sila, pero ang sabi ng Diyos, kahit nang duduong kayo sa mga Gentiles, I will still be a little sanctuary sa inyo. Ganong kamahal ng Diyos ang mga Israelita, ang kanyang piniling tao. No? So kaya ito pong mga pinag-aaralan natin to, nagre-reveal ho ito na kung sino ang Diyos. Actually, hindi ho yan nangyayari para lang magkaroon ng kasaysayan. Sa kasaysayan ito ay makikita natin kung ano ang karakter ng Diyos. Ipinapakilala niya kung sino siya. Susundan lang natin yung kwento. At inire-reveal ng Diyos kung sino siya. No? Pinapakilala niya yung kanyang sarili. In Psalm 106 verse 47, sabi diyan, "Save us, O Lord, our God, and gather us from among the Gentiles to give thanks to your holy name, to triumph in your praise." So ano po nangyari? Si Ephraim ay naging mix. Hindi na siya solid na Israelita. Siya po ay napahalo na sa Gentile nation. In Hosea chapter 7 verse 8, by the way, please remember, the entire book of Hosea, pag binasa niyo po siya, 14 chapters all in all, the entire book of Hosea is all about
the northern kingdom. Kaya if you want to know about the northern kingdom, you read the entire Hosea. It's all about the northern kingdom. Kaya ang Diyos hindi nagkulang sa kanila eh. May mga propetang pinadala para sila yung warningan. May mga propetang, yun po yung reason bakit may mga minor prophets and major prophets. May ipinadala ang Diyos ng mga propeta para ipaalam sa kanila kung anong mangyayari kapag sumuway sila at anong mangyayari pag sumunod sila. Despite that, ayaw nilang makinig sa mga prophets of God. May mga pinatay pa. Dahil hindi nila nagustuhan yung naririnig nila. No? Sabi po dyan sa Hosea chapter 7 verse 8, praying the northern kingdom, no? Hindi po yan yung si Ephraim lang na anak ni Joseph, but referring to the entire northern kingdom. Ephraim has mixed himself among the peoples. Ephraim is a cake unturned. So inirintulad po ang northern kingdom, which is sometimes we call Ephraim, sa isang cake na hindi na ibaliktad. Ano po ba ibig sabihin kapag ang cake na binebake mo hindi na ibaliktad? Ibig sabihin, half-cooked. No? Half-cooked ang northern kingdom. Aliens have devoured his strength, but he does not know it. You see what happens? When they disobey the Lord punished them, and the Lord scattered them among the Gentiles, and now they do not know kung ano na ang kanilang mga ginagawa. Basically, makikita ho natin, in the course of time, they have lost their identity. Namaya po. Hosea chapter 8, verse 8, Israel. Again, who is Israel? The northern kingdom. Remember, this is Hosea, and Hosea is the book if you want to know about the northern kingdom. So sabi dyan, Israel. So ibig sabihin, hindi kasama dyan yung southern kingdom. Hindi kasama ang Benjamin at Judah. Israel is swallowed up. Now they are among the Gentiles, like a vessel in which is no pleasure. Meaning they're suffering because of their disobedience. And God is true to His word, that if you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will punish you. And the same principle holds true until today, mga kapatid. If we obey the Lord, He will bless us. If this church will obey the Lord, He will bless this church. But if this church will disobey the Lord will punish this church. The same. Are you learning the principle, mga kapatid? And God is consistent with this principle. Now, the 10 tribes were taken into captivity and dispersed all across Assyria. Now, pag sinabi po natin Assyria, kasi Assyria is on the other side of the Euphrates River. That's the Mesopotamian area. No? So pag tinignan niyo po yung mapa ng Israel, pababang ganyan, ito ang south, ito ang north, nandito po ang Assyria. Nandito po ang Mediterranean Sea. Andito sa baba yung Egypt. Andito yung Lebanon, yung Jordan River na tinawid nila. So across that, nandun po. So ibig sabihin, wala na ho sila dun sa land of Israel, sa land of promise or sa land of Canaan. Wala na sila doon. They are on the other side of it. Now, over time, they assimilated into the nations and became as Gentiles. In Hebrew, it is Goyim.
Goy is Gentile. The plural form is goyim. Pag nag-add ka ng im sa Hebrew word, it's in the plural. Kaya Gentiles, goyim. Okay? Over time. Hindi po ito daang taon, libong taon. They assimilated already. Kaya po, they knew their identity this entire time, even though they were indistinguishable in word and deed from the pagan Gentiles. Ano po ibig sabihin? So over time, they assimilated themselves among the Gentiles, no? Though alam nila kung kaninong tribe siya, alam niya kung siya ay tribe ni Dan, alam niya kung siya ay tribe ni Manasseh, alam niya. Pero hindi mo na siya madidistinguish. Hindi mo na madidistinguish. So, blend na sila. Kaya hindi mo na makilala, Hudyo ba to o ano to, Assyrian ito. Hindi mo na ma-distinguish. So para bang, di ba pag nakakita po tayo ng mga foreigner, Amerikano ba to? O German? Or Irish? Or Polish? Or Finnish? Hindi na natin ma-distinguish. Pero sila alam nila, German ako, Finnish ako. No? Minsan hindi na natin ma-distinguish, European ba siya o Western? Ang nadidistinguish natin, mga Asian. Pero sa Asian, Indonesian ba to o Pilipino? Kasi pag tinignan mo, magkamukha ang mga Indonesian at mga Pilipino eh. Punta kayo sa Sabah. No? Makikita nyo doon sa Malaysia. Hindi mo na ma-distinguish kung sino po ang Muslim at Kristiyano. Hindi mo na ma-distinguish kung sino ang Pilipino. Dahil ang daming Pilipino doon eh. So ganun po ang nangyari sa kanila because they assimilated themselves. Pero alam nila, ako ay from the tribe of Dan, ako ay from the tribe of Manasseh. Alam nila yon. By the New Testament times, no, moving forward ho tayo, most still knew which tribe they were from and lived across the Euphrates River according to Josephus. Si Josephus po ay isang first century historian na isang Hudyo. Siya po yung the most credible and the most reliable historian. Siya yung nagtala ng kasaysayan ng Israel. At according kay Josephus, during the New Testament times, by the way, pag sinabi ho natin New Testament times, sa panahon ni Jesus Christ is the first century, yan po ay isinulat pa more than hundreds of years pa pagkatapos na mamatay si Jesus Christ. Nung time pong yun, ay alam pa rin nila kung kaninong tribe sila. No? Kaya lang, nandun na ho sila sa kabila. Hindi na sila nakatira doon sa mismong bayan nila. Now, please take note of that kasi meron pong importance yan. Yung sinasabi kong hindi na sila nakatira doon. At doon natin maiintindihan yung ibang mga nasa New Testament. Later on po, kung aabot pa tayo doon. But over the past 2,000 years, they would completely lose their identity as the house of Israel. Totally fulfilling the prophecy. What was prophesied sa kanila? Back at the Jordan River, before they cross and go to the promised land, if you disobey me, I will scatter you. And this is exactly what happened. So kaya po, 2,000 taon na. Imagine nyo po yung 2,000 taong lumipas na yon. From the original batch, di ba? So, salin-salin, nagkaasawa na sila ng mga Gentiles, nagkaasawa na sila ng... Kanina nga po, sinasabi ko kay Sister Lily, alam mo ba, tinetrace ko yung lahi namin. Kasi baka meron akong daplis ng dugong Hudyo eh. Kasi po, ang mga penya sa aking pagsasaliksik,
ay nanggaling daw po sa Portuguese. Mga Portuguese daw, no? Ang mga Hudyo, nag-migrate sila sa Europe. Baka, hindi ko alam, di ba? sabi ni Sister Lily, malayong-malayo namang maging Hudyo ka. But anyway, they have lost their identity. Hindi na nila alam kung sila ay Hudyo pa o hindi. Napabilang na sila sa mga Gentiles. Sabi po ni Josephus, wherefore there are but two tribes in Asia and Europe subject to the Romans. And who were they? The tribe of Benjamin and the tribe of Judah. The two tribes. Sabi niya, while the 10 tribes are beyond the Euphrates till now, nung sinusulat niya po ito, hundreds of years after Jesus Christ have died, and are an immense multitude by the millions, and not to be estimated by numbers. Dumami na sila ng dumami kung saan-saan. 2,000 taon na, mahigit ang lumipas. Talagang dadami ito, pero hindi na nila alam. Kaya nawala na ho sila ng identity. Hindi na nila alam yung mga Yung sa mga nauna, alam pa nila, pero sa paglipas ng mga panahon, hindi na ho nila ma-distinguish ang sarili nila. Mula po sa modern Jewish scholars, ito ang sabi nila, the captives of Israel, exiled beyond the Euphrates, did not return as a whole to Palestine, along with their brethren, the captives of Judah. At least there is no mention made of this event in the documents at our disposal, according to the modern Jewish scholars. In fact, the return of the 10 tribes was one of the great promises of the prophets, and the advent of the Messiah is therefore necessarily identified with the epoch of their redemption. Bakit ito sinasabi ng mga modern Jewish scholars? Kasi maraming mga Jew, ang sinasabi nila, kami ay galing sa Northern Kingdom, nandito na kami ngayon sa Israel. Pero sinasabi po ng mga Jewish scholars, wala pang nakakabalik na Northern Kingdom. Ang nandiyan sa Israel ngayon ay mga taga-Southern Kingdom yan. So, kasi nga po, hindi na nila alam ang identity nila. Kaya pag bumalik sila sa Israel, ay isip nila, kami yung mga taga-Northern Kingdom, bumalik na kami dito. Sa Misna po, no? Ito yung mga oral law na isinulat sa Misna. Sabi po ni Rabbi Akiva, the 10 tribes will not return. According to Rabbi Akiva, siya po ay isang Hudyo, isang rabbi. Sabi niya, the 10 tribes will not return. For it is said, and cast them into another land as is this day. Just as the day goes and does not return, so they too went and will not return. This is our Akiva's view. Si Rabbi Akiva. Pwede po bang pakibawasan yung ilaw? Naduduling ako sa binabasa ko. Yun ito lang, yung lang sa akin. Now, sabi naman po ni Rabbi Eleazar, isang rabbi din, nakilala sa Israel. As this day, just as the day darkens, and then becomes light again, so the 10 tribes, even as it went dark for them, so will it become light for them. Ano po ibig sabihin nun? Sinasabi ni Rabbi Eleazar, sinasabi ni Rabbi Akiva, hindi na babalik ang 10 tribes. Sabi naman ni Rabbi Eleazar, hindi, babalik sila. So, dalawang Hudyong rabbi, magkaiba ang view. Yung isa babalik, yung isa hindi babalik. Ano po ang deduction na pwede natin gawin dito? Ibig sabihin, sa panahon nito na nagtatalo sila, hindi pa bumabalik ang Northern Israel, ang Northern Kingdom. Okay? Sabi po ng Israel Ministry of Foreign Affairs, no? IMFA,
The exile to Babylonia, which followed the destruction of the first temple in 586 BCE, marked the beginning of the Jewish diaspora. The northern kingdom was exiled in 72 BC, over 130 years earlier. So nauna kasi po na conquer ang northern kingdom. The IMFA admits that the first dispersion was not the Jewish dispersion, but the house of Israel. So meaning, even yung Ministry of Foreign Affairs ng Israel ngayon, ay naniniwala na yung pong Northern Kingdom, hindi pa nakakabalik ng Israel. Ang nasa Israel ngayon ay yung pong Southern Kingdom, the tribe of Benjamin and the tribe of Judah. Madalit salita, mga kapatid, hindi pa po bumabalik. Now, mahalaga po ito kasi sa prophecy ng Diyos, pagka bumalik na po ang Northern Kingdom, second coming na. Kaya dapat bantayan natin to. Kaya mahalaga po yan na pinag-uusapan natin, no? Now, here's my question. Have you ever wondered why pagan Gentiles who hated the Jews would so readily accept a Jewish Messiah? Bakit yung mga pagan Gentiles na sinasabi natin na napakabilis na tinanggap nila ang Panginoong Yesus? As a matter of fact, nang si Paul ay nag-preach sa Ephesians, hundreds of thousands ang na-born again, ang na-convert. And yet, these are people na mga pagan sila, na napakarami nilang Diyos. Na kung tutusin, hindi na nila kailangan ng isang Diyos pa. Dahil ang dami na nilang Diyos. Tapos i-introduce mo si Jesus Christ. Galit nga sila sa mga Hudyo. Pero ang tanong, bakit ho sila nako-convert ng ganong kabilis? At by the hundreds of thousands nung nag-preach si Paul. Ngayon, malalaman natin. Because many were not pagan Gentiles. Many of them were Israelites, pagans. Meron na silang may background na somehow. Kaya yung pong by the hundreds of thousands na nabo-born again o nako-convert ay mga Israelites pagans. So now you know kung ano ibig ko sabihin ng Israelite pagans. So, kaya pag tinignan po natin, mga kapatid, si Paul, na sinasabi nating preacher for the Gentiles, it was not really referring to the hidden Gentiles. It was not referring to the Gentiles or the pagan Gentiles, but Paul primarily preached to the Israelites, Gentiles. So naka-align si Paul sa Panginoong Hesus. Kaya nung sabihin ng Panginoong Hesus, kanino, hindi ako pinadala dito, kundi para sa mga lost tribe or lost sheep of the house of Israel. Sino ba yung house of Israel? Sila po yung mga naging Israelite pagans dahil nag-mix na po sila sa mga Gentiles at hindi na nila alam kung sino sila, ano ang identity nila. Kaya nung si Paul ay nag-minister, primarily si Paul ay nag-minister sa mga Israelite na mga pagans. Now, tingnan niyo po ito. Alam ko, oras ko na, pero dahil communion naman, pagbigyan niyo na ako. 1 Peter chapter 1 verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered. Sino po yung strangers scattered?
Kanina, yung tinignan natin sa Jeremiah, sa Hosea, sa Ezekiel, sino po sila? The Northern Kingdom. Di ba? Nasusundan niyo po ako? Na sila yung mga in-scattered. So sabi niyan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers, scattered. So dito, ang sinusulatan ni Peter dito ay yung mga taga-Northern Kingdom na nandoon sa kabila ng ilog na tinagurian na silang mga Israelite pagans or Israelite Gentiles. Nasaan sila? Throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Now take note, sabi diyan, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia. Sino ang sinulatan ni Paul sa Galatia? Bakit tayo merong Book of Galatians sa Bible? Sino ang sinulatan ni Paul? Yung mga scattered na mga strangers. Meaning, sila pa rin yung galing sa Northern Kingdom na isinabog kung saan-saan, napunta sila sa Galatia, nag-preach si Peter doon, at sila yung sinulatan ni Paul, kaya meron tayo ng Galatians. Okay? At ang sabi niya, sino sila? Elect. According to the foreknowledge of God, the Father. Sila po yung elect. At sila yung predestinated to go back to their own land. Yan po yung sabi ni Peter. Ngayon, may definition na tayo kung sino yung strangers scattered. Kasi babalikan natin yan doon sa mga naunang talata natin sa Old Testament. Kaya ngayon po yung sinasabi ko, hindi mo maiintindihan kung sino yung strangers scattered na yan kung hindi mo alam ang kasaysayan ng Northern and Southern Kingdom kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya ito po si Peter, kino-quote niya lang kung ano yung nasa Old Testament. Kaya sa isip ng mga Hudyo, alam nila kung sino yung strangers scattered. Ayaw, lumipat. Pinatitigil na ako. Store time na. Ayaw, lumipat. Pakilipat nga po. Yan. Let's look at James. By the way, trivia kay James, mga kapatid. Una, hindi talaga James yan. Sa Tagalog, Santiago. Pero ang totoong title po ng book na yan ay Jacob. Hindi po James, hindi Santiago. Jacob yan. Jacob in Hebrew. Bakit ito naging James? Kasi yung nag-translate sa King James Version. Nung panahon ni King James, para i-honor siya, dahil yun po yung translation sa English, ilagay yung pangalan ni King James, yung Haring James. Kaya yung imbis na Jacob, pinalitan nila ng James in honor of the king. Kaya meron tayong King James Version of the Bible. Okay? Trivia. Now, pero dito tayo. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Kasi yung pong mga taga Southern Kingdom, napunta rin sila sa Babylon eh. Bumalik lang sila after 70 years eh. And then pagkatapos po noon, mga kapatid, sino ang sumakop sa kanila? Ilang hari pa po yung nagdaan. Babylon, no? Which is the Babylonian Empire. And then tapos tinalo sila ng Medo-Persia. And then tapos tinalo sila ng Greece. And tapos tinalo sila ng Rome. So ang huling-huling sumakop sa Israel ay ang Rome. And then pagkatapos po ay na-disperse na sila. 2,000 years, wala silang bansa, wala silang lahat kahit ano.
After 2,000 years, in May 1948, the United Nations decided na sila ay gawin ikilalanin na sila na isang bansa. Kaya po nagkaroon, na-revert ang Nation of Israel. Kaya kung titingnan nyo ang Nation of Israel, 80 years old pa lang siya. Pero look at their technology. Look at the advancement of Israel. Kaya doon mo makikita na nandyan ang kamay ng Diyos sa kanila. Kahit anong gawin nila, annihilate yan, hindi nila magagawa yan. Magtulong-tulong na silang lahat. Hindi nila magagawa yan. No, by the way, mga kapatid, napaka-crucial po ng pagiging nation ng Israel at napakalaking role ang ginampanan ng Pilipinas. Bakit po? During the Holocaust, 1,500 or 1,800 Jews na walang tumanggap sa kanila dahil pine-persecute sila ni Hitler, walang gustong tumanggap dahil ayaw madamay. Tinanggap ng Pilipinas yan. Kaya tayo po ay walang visa papuntang Israel. No? Para i-recognize yun. Plus, ang huling bumoto po para dun sa kanilang ay ang Pilipinas. Si Carlos Peña Romulo. Kaya na-revert ang nation of Israel. And it was prophesied. It was prophesied. No? Nakita yun. Wala ng battery. Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Pagbigyan niyo na ako. John 7:33. So we have Gentile Israelites. Sabi po dyan, Jesus therefore said, yet a little while, sabi niya doon sa mga disciples niya, yet a little while I am with you, and I go to him who sent me. You will seek me, and will not find me. And where I am, you cannot come. How do you interpret that verse? Jesus therefore said, yet a little while I am with you. Sabi niya doon sa mga disciples niya. Where were they nung mga time na yan? Nandun po sila sa Jerusalem. Sabi niya, yet a little while I am with you, and I go to him who sent me. Saan po pinadala si Jesus Christ? Ang sabi niya. Kanino siya ipinadala? Bakit siya ipinadala rito? Para po sa lost tribe of Israel. The lost sheep of the house of Israel. Tapos sabi niya, you will seek me and will not find me. And where I am, you cannot come. Now, tingnan natin yung susunod. John 7:35. The Jews therefore said among themselves, where will this man go that we will not find him? Will he go, tingnan niyo po ito, will he go to the dispersion among the Greeks and teach the Greeks? Bakit ito ganun ang isip nila? Nung sinabi ni Jesus Christ, pupunta, pero hindi kayo makakasama. Hindi kayo pupunta. Hindi nyo alam. Kaya ang tanong nila, saan pupunta to? Doon ba siya pupunta sa dispersion among the Greeks? Saan po in-scatter yung Northern Kingdom? Doon sila in-scatter sa kung saan, sa Greek, doon po sa Assyria. Si Jesus Christ, sabi niya, pupunta siya doon. Now, kaya ko po binibigyan ng emphasis, mga kapatid, yung sila ay nandun sa other side of the Euphrates River, kasi nung time na yan, nung panahon ni Jesus Christ, nag-establish ang mga Hudyo ng batas na hindi sila makikipag-mingle with the Northern Kingdom. At hindi na nila papayagan yung mga taga-Northern Kingdom na nagkalat kung saan-saan, na nag-assimilate na sa mga Gentiles, na pupunta pa sila at tutungtong sila sa Israel. Hindi na sila allowed. Kaya ngayon, hindi nila maisip si Jesus Christ from the tribe of Judah,
na nandoon sa Israel, pupuntahan yung kanilang kinokondemn na mga kalahi nila. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung saan ako yung pupunta, hindi kayo makakapunta. Dahil hindi nila gagawin yon. Kaya hindi nila maubos maisip na si Jesus Christ, pupuntahan yon. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ipinadala ako dito para sa kanila. You understand? Kung bakit po ganyan ang takbuhan ng kanilang mga usapan. Ngayon, kung hindi ho natin naiintindihan ang history, hindi ho natin mai-interpret ng tama yan. Diba? Ano ba yung next slide? Baka pwede pa makahirit ng isa. Now we know who the sheep are. In John chapter 10 verse 3, the watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Kaya po nung sinabi ni Jesus Christ na He is the door, ang nire-refer po ni Jesus Christ doon ay yung mga taga-Northern Kingdom para makabalik dito sa lupain nilang sarili, na ayaw na silang patungtungin ng mga taga-Southern Kingdom, siya ang door. Para makatawid ulit sila dito, para makabalik sila dito, ako ang pintuan. Ako ang dadaanan para makabalik sila. At yan po yung tatalakayin natin, kung paano magiging daan si Jesus Christ sa pagbabalik nila. Wala pa po tayo dun sa saan tayo pumapasok dyan. Paano tayo na-involve? Paano tayo na-involve? Well, para huwag kayo mabitin, 2 minutes. Di ba ho ba, pinadala si Jesus Christ sa mga Gentile, sa mga Northern Kingdom, na nagkalat? Ano po nangyari sa kanila? Nag-assimilate sila sa mga Gentiles. Saan nag-preach si Paul? Nag-preach si Paul sa mga Gentiles na mga Israelites. Saan po siya pumunta? Doon sa kung nasaan sila. Si Peter, saan siya nag-preach? Bakit siya pinakitaan nung puntahan mo si Cornelius? Na ayaw niyang puntahan kasi bawal nga sa kanilang pumunta doon. Nag-establish sila ng batas na hindi naman batas ng Diyos yun. Ayaw puntahan ni Peter, kaya si Peter pinakitaan ng mga kung ano-anong mga animals na mga unclean, di ba? Para puntahan niya yung mga Gentiles. Kasi nandoon yung mga taga-Northern Kingdom, nagkalat silang lahat doon. And because of that, the gospel was preached to the Gentiles, nakasama tayo doon. Narinig natin ang ebanghelyo. Kumbaga, pag tinignan po natin, mga kapatid, na ano lang tayo, nadamay lang tayo. Kaya't ganyan kung paano nakarating sa atin. Kaya minsan iisipin mo, buti na lang na-scatter sila abroad. Buti na lang hindi sila bumalik. Kasi nung hindi sila bumalik, pinuntahan sila ni Jesus, pinuntahan sila ni Paul, pinuntahan sila ni Peter, and all others para hanapin sila at ibalik sila doon sa kanilang lupain. At nadamay tayo doon, mga kapatid. Kaya nakarating ang ebanghelyo sa atin. Kaya't ipagpasalamat natin yon na nakarating sa atin yon. Kaya pag inunawa po natin ang Biblia, titingnan ho natin, yan ay para sa Hudyo, sinulat ng Hudyo, sa kultura ng Hudyo, sa kaunawaan ng Hudyo, sa lengguwahe ng Hudyo. Because they are the special people of God. Dahil na, babalikan nun natin yan, paano tayo ginrap. Meron din tayo dyan. No? O, huwag na, ganito na lang po. Last 2 seconds. Di ba po, pag tinignan nyo, galing sila ng Egypt, lumabas sila, nasa wilderness na sila, hindi naman purong Hudyo, di ba? May kasama silang Egyptian, may kasama silang iba-ibang lahi doon. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila? So kung kayo ay nakihalo na, nakisama na dyan sa mga Hudyo, lahat ng nire-require ko sa kanila, gagawin nyo dahil kasama na kayo dyan. Kaya makikita nyo po mga kapatid, pagdating natin sa Revelation, tinalakay na natin ito eh. Pagdating natin sa New Millennium po, mga kapatid,
kaya tayo papipiliin kung saan nating gustong tribo. Kasi wala naman tayong kinabibilangan tribo eh. Di ba? Ginrat lang tayo, i-connect tayo, ikinabit tayo. Ngayon, pagdating po ng panahon na yun, papipiliin ka. Saan mo gustong tribe? Judah, Benjamin, Manasseh, Ephraim, Dan, Gad. Mamimili ka. Alright? So, saan yung gusto? Tribe of Dan, Te. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mag-closing prayer na lang po tayo. Because